Sa mga bibili ng isda at iba pang lamang dagat ngayong Semana Santa, maging mapanuri sa pagbili. Baka kasi ang hindi nyo alam, nadadaya na pala kayo sa timbangan ng inyong binibilhan. Ang mga nandaraya sa timbangan, yan ang ating inusisa sa on-call investigation. Tuwing sasapit ang mahal na araw, mabenta ang mga lamang dagat tulad ng isda. Naging tradisyon na nating ihanda ito sa ating hapagkainan sa ganitong okasyon. Mga isda na hindi bawal naman yung karne. Mas maano ang isda kaysa baboy, lalo ngayon, magmamahal na araw. Pero gaano nga ba tayo nakasisiguro na sa ating pagbili ng isda ay hindi tayo nadadaya? Ang mga timbangan ba ni Nasuki tapat sa mamimili? Yan ang siniyasat ng on-call. Kasama ang Treasurer's Office ng Quezon City Hall, inikot namin ang isa sa pinakamalalaking palengke ng lungsod, Quezon, ang Q-Mart. Sa unang tindahan, makikitang may kalumaan na ang selyo kaya't agad na hiningi ang resibo nito na siyang pruweba na rehistrado ang kanilang timbangan. Nasaan ho yung resibo ninyo nito? Ito sa taas. Kailan ho ninyo na-renew? Resibo, sir. Yung sa resibo niya na naka-state dyan kung kailan siya nag-renew at kung kailan yung expiry date niya. So dapat within that 1 year period, nakapagpaselyo siya at after that, yung birthday niya na tinatawag natin, i-re-register niya ulit yun. Kung saan itetest natin ulit yung timbangan kung tama. Ang mga tindero agad hinagilap ang resibo pero makalipas ang ilang minuto, tila bigo ang mga ito. Kasi pagka ganyan ho, mapipilitan ho kami na kunin yung timbangan kasi it appears wala kayong pinagbayaran dyan. Nang tanungin namin ang pangalan ng may-ari ng tindahan, naku, walang maisagot ang mga tindero. Tupusin nyo na lang ho sa City Hall. So ayan ini-issue natin sila ng notice na ganito. So ayan yung katibayan na nakuha sa raid yung kanilang timbangan. Tapos nung hiningin natin kung nasa ng resibong pinagbayaran ng calibration, wala sila maipakita. Yung name of user hindi niya binigay, so no name tayo. Ngayon, pag tinubos nila yan sa City Hall, ma-identify naman nila kung ano yung talagang timbangan nila Ang isang timbangan naman na ito, bago pang tingnan, tama ang timbang. Pero, nako, hindi naman pala legal. Ito po, 2 kilograms to. Ang tawag dito, test weight. So, ilinalagay ho natin yan dyan. Yan ay dapat 2 kilograms din. Ito, ang problema niya, hinahanap natin yung resibo pero hindi niya mapresenta. Kaya sa huli, nakumpiska rin ito. Sa sumunod na tindahan, ang timbangan nakapadlock pa na tila ayaw ipakuha sa kahit na sino. Asan yung bagong senyo nyo nito? Luma na to, Brad eh. Iyan yung series namin ngayon. Tama ho yung timbang, kaya lang expired na ho ito eh. Ginawa ng paraan ng mga otoridad dahil ang selyo ng timbangan, expired na rin. Ang tindero, aminado na luma ang selyo, pero depensa niya, hindi naman daw kasi siya ang may-ari ng timbangan kaya't di raw dapat sa kanya ibunton ang sisi. Ayon sa Chapter 5, Article 20 ng Quezon City Revenue, lahat ng timbangan sa kanilang syudad ay dapat rehistrado at may selyo mula sa City Treasurer's Office. Ang sino mang lalabag sa ordinansa ay pagmumultahin ng halagang 300 hanggang 5,000 piso. Bukod pa rito, maaari ring makulong na mahigit 1 buwan hanggang 1 taon. Pero sa kabila ng aming mga nahuli, meron din namang sumusunod sa batas. Tulad niya, no? May 26, 2011. Meron kang hanggang May 25, 2012. So valid pa yung kanyang lisensya for using this weighing scale. Naway maging magandang halimbawa ho kayo sa iba pang mga nagtitinda. Sa huli, ang mga nakumpiskang timbangan ay dadalhin sa City Hall upang doon tubusin ng mga may-ari.